Kite Messenger po. Welcome back po. Hi Virgo. Virgo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. At as usual Virgo, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili. At magkaroon kayo ng self-love. Okay? Virgo. So Virgo, yung request niya, kung ano yung posibleng magaganap, kung ano bang parating sa inyo. At saka kung mananalo ba kayo sa loto. Okay din yung tanong nyo O nga pala Virgo, thank you sa mga nag-request po ng chakra activation na session. And then sa mga nag-request po ng spiritual counseling. I'm sorry. And then Akashic Record din. Thank you Virgo. Maraming salamat. At sa Power Stone Bracelet po sa mga nag-request po. Actually kahapon na Friday, naipadala ko na po, abangan nyo na lang po, hindi ko po alam kung ilang days, at meron po yung tracking number. So basically ginagawa ko, kinukuhanan ko ng screenshot yung pinakapakete, and then may tracking number po yan, kasama na po yun sa sa resibo, kaya malalaman nyo kung magkano yung presyo, na andun po yung pamasahe ng airmail. Okay, lalo na pagka outside Japan, So thank you Virgo. Alamin na natin ang iyong parating posibleng magaganap. Unahin natin sa money mo. Okay? Alamin natin yung kasi money mo, career mo, pareho naman yan. Connected yan. Mamaya na yung love life mo. Okay? Unahin natin yung money ni Virgo. Kasi si Virgo, yung iba sa inyo, nag-send sa akin ng email, Ma'am, gipit na gipit ako, wala akong pera, ganito, ganyan. O sige. So, eto, hindi po to personal reading. Okay? General po to. So, kung nakaka-resonate ka, Virgo, take it. Kung hindi naman, just leave it. Pero alamin natin, kung ano ang parating sa iyo. May tumalsik na, Virgo. Ano parating kay Virgo? Ano yung tumalsik? Ito siya, di ba? So, jajang. The Chariot. Success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishment. Pero dito, reverse siya, di ba? Tama, di ba? Reverse. Okay. Ayan. Panikarat, ganyan. Reverse ang nakita natin. Okay. Sinadya ko talagang magbagsakan siya. Hindi ko alam kung sino una na bumagsak. Ito ata. Reverse din. Pero ito upright. And then last na to, di ba? Ganyan. Okay. So ito nabasa na natin. Ito, Nine of Summer. Wishes come true. Dreams fulfilled. Magical time of life. And then reversed in Three of Spring. Plan your next steps. Satisfaction and job. And well done. And then Justice. Take the time to review the details carefully. Decisions. And then the Wheel. Delays are over. A new car. Baka a new car daw. Okay. So, Virgo. Meron tayong tatlong reverse na baraha. Hiwalayin lang natin. And then, meron tayong angel number 8 and 10. Then, 3, 9, and then Chariot. Okay. So, nakakita ako dito, masasabi ko, may karelasyon ko man o wala, ikaw na bahala mag-adjust sa gender mo, sa edad mo. At ako, anong klaseng relasyon ang meron kayo, dito, Virgo. So, nakakita ko ang overburdened mo dito. Responsibilities. Talagang hawak niya na yung yung sword. Parang kailangan, hindi ko ito mapakawalan. Yung dating dito, nakikita niyo ba yan? So, responsibilities, obligation. Sumabit yung damit ko sa sa sing-sing ko. I'm sorry. Obligation, tapos meron tayong wills, and then duty. So, maaaring stress kayo, Virgo. Maaaring may mga problema na ngayon pa lang siguro maglalabasan. Yung iba sa inyo nakatago pa dito. Yung iba naman sa inyo before na meron na siguro itong mga buwan na to, nakaraang ilang buwan or last year, paunti-unti, naandun pa rin yung problema.
Or yung iba, ngayon pa lang lalabas. Maglalabasan pa lang. Pero, sinasabi ng barahang ito, hindi naman ibig sabihin na, lalo na etong year na to, no? Or sa susunod pang buwan, or after 6 months, basta etong posibleng maganap kasi sa inyo, no? Parating. So, masasabi ko, this year, hindi naman ibig sabihin na puro hirap ang mararanasan mo, Virgo. Okay? So, sa kabila ng mga kaganapan na meron ka sa mga panahon na ito, tingin ko, meron ka rin namang maa-accomplish. Okay? Meron kang matatamo. Then, after, kasi meron cycle, di ba? So, after completing the circle of struggle, yung cycle na yan, after spending too many resources and lots of energy na malamang gusto mo mapasa kamay itong sword na to, ano? Kasi nakatitig ka na, kayong dalawa mismo siguro dito. So, you are looking for success. Ikaw or kayong dalawa ng person mo. So, sinasabi ng baraha, you will have this sword. Ayan, no? Grabe yung titig nyo, di ba? Parang ayaw nyo pakawalan, eh. So, sinasabi sa'yo ng baraha dito, Virgo, maaaring both kayong dalawa ng person mo. Di ko alam kung asawa mo, or business partner mo, na at the same time, karelasyon mo, person mo. Sinasabi na you will have this sword finally overcome all the obstacles. So, hindi ko masasabi na next month, next month. Pero, malamang eto, mapapasa kamay mo to within this year. Okay? And then, kaya Virgo, kung sa tingin mo na parang hirap na ako, parang sunod-sunod na ang kamalasan, ganito, ganyan, parang nasimot na ang pera ko, nawala na, kung ano-ano mga negatibong iniisip mo, ikaw na mismo ang nagja-judge sa sarili mo, nalugi, naloko, nanakawan, kung ano mga naging problema mo sa mga nakaraang ilang buwan or baka last year pa. Yung problemang naranasan mo, actually, stepping stone lang yan. Okay? Stepping stone sa iyong success. So, kailangan magkaroon ka ng experience ng frustration. Kaya, kung ano yung galit, yung frustration mo, kailangan more on a positive dapat ang enerhiya mo, ipapagulang mo, no? Parang hindi ako tawag dito, hindi ako magpapatalo kahit na wala akong pera, kahit na nanakawan ako, kahit nalugi ako, naloko ako, still stand strong ka pa rin. Mag-focus ka lang sa goal mo. Okay? So, kaya yung pawis mo, pagod mo, struggle mo, hindi mababaliwala yan. Okay? And then, malamang this year, mangyayari din yan sa'yo, pero sinasabi ng baraha, oo, this year meron ka mga ganyang klaseng pagsubok, mga panghihina ng loob, but worth it naman yan. Okay? Yung salimuot na naranasan mo last year or mga mararanasan mo pa sa susunod na buwan, pero panigurado ako sa mensahe ng barahan to, bago matapos ang year 2025, susuklian ka dito ng universe. Mapapasa kamay mo yung sword na yan. Kaya, bottom line, ang mensahe sa'yo ng mga barahang ito, no? Kasi reverse and chariot mo, no? So, don't give up. Okay? Malamang na nawalan ka ng direksyon kasi reverse. Pero gamitin mo to yung mga lamok na to. Ikaw ang dapat na mag-utos sa mga lamok na to para kung saan kayo pupunta. So, enerhiya mo yan, eh. So, kailangan yung enerhiya mo, ikaw ang mag-handle. Okay? Kailangan i-balance mo. And then, make sure na kung ano ba susunod na step na gagawin mo. Okay? Pananalapi mo yan. At the same time, pwede rin yan sa career mo. Pero kukuha pa tayo ng baraha dito. Pasensya na. Basta sinasabi sa'yo dito ng baraha, the Chariot and 9 of Summer and 3 of Spring. But still, ito rin, Justice. And, kaya sinasabi dito, delays are over. Pero kailangan, magkaroon ka ng direction dito, At saka, Virgo, kung may pagdurusa ka sa mga nakaraang ilang buwan, ilang taon pa siguro yung iba sa inyo, ang katumbas kasi niyan, kasaganaan. Kaya, wag kang mag-give up. Parang ayoko na, sawa na ako. Sunod-sunod na ang kamalasan, ganito, ganon. Sinusubukan ka lang ng universe.
kung hanggang saan. At lahat naman ng pagsubok na binibigay, ibinabato ng universe sa atin, kahit sa iyo Virgo, lahat yan kaya mong ma-overcome. As long as na hindi ka, oops, lumabas na. Sige. As long as hindi ka mag-give up at alam mo talaga ang direction mo, alam mo kung anong target mo, alam mo kung anong layunin mo, anong goals mo, anong dreams mo, ano ang gusto mo sa future mo. Dapat sa ganun pala, alam mo, maging klaro ka. Okay? Then, mapapasayo talaga yung sword na yan. Dahil mukhang minimithi mo eh. Malamang yung meron ng parte before, siguro napasakamay mo na tong sword na to. Or meron ka na napasakamay, meron ka pang gustong mapasakamay. Okay? Merong, bawa, business. Gusto mo pa ng magtayo pa ng isang business. Meron ka na nga ditong franchise. Gusto mo pa dito. So, eto ang gusto mong mapasakamay. Na which is mapapasakamay mo. At the same time, marami ding trouble. Marami ring mga pagsubok. Marami ring hadlang. Pero, kung klaro ka kung anong direction ang gusto mong puntahan, lahat yan ma-overcome mo. Okay? Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Maaari hindi lahat sa inyo, yung iba. At eto na ngayon ang ating baraha. Esoteric. And then sabi nyo kasi kung mananalo kayo sa loto, kung mananalo kayo sa loto, eto na, lumabas na yung baraha mo. Actually, yung ibang Virgo, kasi nga yung nag-send sa akin, kung may pag-asa ba kayong manalo sa loto. Dahil ang sabi, gusto nyo kasi makatulong sa inyong nanay, tatay, sa mga kapatid nyo, kasi meron pa kayong pinag-aaral na bunso nyo. So ngayon, eto, dito, nakikita ko, masasabi ko yes, may pag-asa. May pag-asa. Okay? Kaya masasabi ko, yes, Virgo, may pag-asa kayong manalo sa lottery or kung sa anumang sugal, kung susubukan nyo. Okay? Pero huwag lang kayong mahumaling. Kumbaga, just for fun, kailangan ganon. Kasi pagka masyado kang sugarol, mababaon ka lang. Okay? Mapapahama ka lang. Pero kung just for fun lang, paminsan-minsan, tingin ko naman, hindi ko sinasabing malaki, pero nakakita ko sa baraha, may posibilidad na manalo ka. Okay? And subukan mo lang na sumugal ng konti, kung ano yung nararamdaman mo that day, kung may usapan na ganun, ikaw pakiramdaman mo yung intuition mo, yung kutob mo. At tingin ko, Virgo, may likas ka rin kasing dalang swerte. Baka ba may mga paraffol sa department store or mga kung ano man yan na tingin ko mananalo. May dala ka kasing swerte. Pero kung tunay yung intention nyo, na talagang makatulong sa kapatid nyo, sa pamilya nyo, or sa mga tao, sa mga kapuspalad, mga kamag-anak nyo, okay? Or baka sa karelasyon nyo mismo, pag meron kayong magandang ugali, ang universe, alam na kasi ang future nyo. Alam na ng universe, alam na ng Panginoon kung ano ang gusto mo, Virgo. Okay? Kaya alam din ng Panginoon kung matatamo mo yun o hindi. Alam din ng universe, ng Panginoon, na kung ang iyong minimithi, yung iyong intention genuine talaga, then papakinggan niya yung yung request mo. Kaya nga lang, kailangan dyan yung iyong request, yung iyong malinis na intention, dapat nagmumula talaga sa puso mo yan. Okay? Which is tingin ko, bibigyan ka dito ng universe ng biyaya. Okay? So, yung iba sa inyo, may tendency manalo kayo sa loto. Kuha pa tayo ng ating baraha. Sorry, Virgo ha, may incoming call kasi from my client. Sa hindi po nakakaalam, isa po akong online fortune teller dito sa Japan, So, palagi ko sinasabi. Kaya, yun po ang main na trabaho ko. Kaya dito sa YouTube channel ko, one zodiac sign lang everyday ang nai-upload ko. Kasi meron talaga akong main na trabaho. Okay? So, move on naman tayo sa career mo, career or business. Baka yung iba sa inyo. Depende ko anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, Kayo nang bahalang mag-adjust ha, Virgo.
Oh, oo. Ilan to? Okay. Diyan. Lahat to upright natin. Oh, Spirit, angel number 5, the sacred temple. And then, angel number 1, great achievement. Angel number 4, cycle, decrease. Angel number 2, people, family. Angel number 3, ang galing, letting go. Pwede ayusin. Ayusin ko lang ha. May kahit ano namang ano niyan, pwede naman. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan ha. 5, angel number 5, angel number 4, angel number 3, angel number 2, angel number 1. Kaya, kasabi ko 'di ba kanina, parang stepping stone mo lang yung kung ano man ang nararanasan mo, ano. So, 1, 2, 3, 4, 5. Great achievement, family, letting go, decrease, the sacred temple. Ang masasabi ko, base dito sa iyong baraha, okay naman ang career mo this year, okay ang business mo, kung ikaw ang nagbi-business, entrepreneur ka siguro, hindi ko alam kung anong klaseng trabaho ang meron ka, career ang meron ka, pero sinasabi ng baraha, yes, it's okay. Okay? Kaya Virgo, kung sinasabi mo, hirap na ako, wala akong kita, sunod-sunod ang malas, ninakawan ako, kung ano man, ganyan. Kaya kailangan kumita ng pera. Which is 1, 2, 3, 4, 5. Oo, darating. Okay? Kung mahirap, may ginhawa. Tulad ng money, yung inyong pananalapi. Sinabi ko kanina, may hirap man, may ginhawa naman. Kaya, need ng effort dito. Okay, Virgo? Sa kabila ng mga trials, challenges, at mga problema na dumating sa'yo, mga hadlang, Virgo, okay lang yan. Okay? Walang problema eh. Basta maghintay ka lang. Sinasabi sa ng universe, step by step. Maaaring hindi mo nakakita kung anong kalalabasan, pero maghintay ka lang. Okay? One by one, ibibigay sa iyo ng universe yan. Kaya masasabi ko dito, instead na kung anong mangyayari, masasabi ko avoidance. Okay? Avoidance na lang ang sasabihin ko sa inyo dito. So Virgo, avoid po kayo sa pagiging selfish, makasarili. Avoid kayo sa pagiging magastador, labas-labas ng pera, or kung ano man ang ginagawa nyo, pagiging moody, yung taas-baba ng mood nyo, wala ako sa mood ngayon, hindi ako papasok, wala ako sa mood ngayon kasi ganito, ganyan. So kung ano man ang mood ang meron ka, meron kasing ganun tao, pag umuulan, ayaw pumasok. Dito sa Japan, meron ganung klaseng tao eh. Pag umuulan, ayaw pumasok. Tapos meron naman yung period ko kasi ngayon kaya wala ako sa mood pumasok, ganyan, sakit ng puson ko, ganyan. Ang mga Hapon umiinom, dinadaan nila sa gamot. Well, anyway, nasabi ko lang pero iwasan mo lang yung mga ganong klaseng selfishness. Trabaho is trabaho. Okay? Kumikita ka ng pera, sinisweldohan ka, be professional. Okay? Kahit ano pang trabaho mo, kahit katulong ka, kahit binabayaran ka ng amo mo. Kaya, as much as possible, kung kaya mo, and be responsible. Okay? Kung ano man ang obligasyon ng meron ka, kailangan mong tugunan yan. Okay? And then sa trabaho mo rin, always be passionate. Whatever you do, Virgo. May dumating man sa yung problema. Halimbawa, let's say yung problema mo, nainis ka sa coworker mo, ayaw mo na, nabwisit ka, wala ka na ngayon sa mood magtrabaho, baka gusto mo nang umuwi, or baka yung mismong trabaho itself, tatamarin ka na, hindi, nagmali-mali ka na, ayaw mo pa sumunod siguro sa utos ng leader mo, kung ano man yun, example lang yung sinasabi ko, pero iwasan mo yung ganyang klaseng pag-uugali, yung attitude na ganyan, okay? Kaya kahit may dumating man na problema sa'yo, or sabihin na nating kamalasan, na sinasabi nyo, yung iba sa inyo, na yung kamalasan na yan, ma-overcome mo yan. Okay? Walang problema yan.
So, Virgo, if problem arise, need pa rin ng emotional fulfillment. Kasi ang problema, ang mga magpapatibay sa inyo dito. Well, anyway, kailangan mo rin magdasal, ano? Seek first the kingdom of God. And then all these things shall be added unto you. Yan ang palagi ko sinasabi, pinopost ko sa aking ano. Pero, Virgo, yung problema mo ang magpapatibay sa inyo, ano? Basta maging compassionate ka. Okay? Maging compassionate lang po kayo, Virgo, and mga tao sa kapaligiran nyo, and emotionally aware dapat kayo. Lalo na kung ang mga ginagawa ng ibang tao, o yung mga tao sa kapaligiran mo, mga co-workers mo, or baka yung boss mo, kung ano man ang ginagawa nila, dapat aware ka din doon. Okay? Hindi lang yung basta sarili mo na parang ikaw lang ang minamalas. Mali mo, minamalas din sila. Diba? So, kailangan aware ka rin kung ano nangyayari sa kaganapan sa kung saan ka man naroon. Okay, Virgo? At saka, bibigyan ko na lang kayo ng mga babala base sa ating baraha. Kuha tayo para may additional time. Sorry, para meron din kayong additional na makita dito sa ating lamesa. Ano? Alisin kaya natin ito. Oh, di pa nga tapos eh. Di pa nga eh. Ayan, meron na tayong the lovers. Dito ko ihihilera siya. Meron tayong lovers, the high priestess. Oh, major arcana and 7 of cups. Wala kang 6 pero meron kang 7. So, dito sa ano mo, masasabi ko, babala ito, no? Alam mo, kasi masabi ko, di ba may swerte ka. So, para hindi mo mapakawalan ang swerte mo, Virgo, ano? Hindi lahat sa inyo. Pero, kasi minsan, ikaw, Virgo, ikaw rin mismo ang nagtataboy sa magandang kapalaran mo. Okay? Meron ka dito dalawang arcana, major arcana. Okay? And then, both are upright, the lovers and the high priestess. So, meron ka talaga dito ang swerte at meron ka pang the wheel. Kung tutuusin na andito yung bilog. Okay? Swerteng kapalaran ito. And then, great achievement ang sinasabi dito. And, masasabi ko na, yung pagtataboy mo kasi ng magandang kapalaran mo, Virgo. Una, sabi ko kanina, di ba, yung pagiging selfish, makasarili. Avoid selfishness, avoid ignorant, insecurity, and yung lack of emotional control. Kailangan mong i-control yan. Kasi baka sa loob ng opisina, loob ng factory, hindi ko alam kung saan ka nagtatrabaho, bawa na nakagalitan ka lang, naanuhan ka lang, feeling mo siguro, pinagdidiskitahan ka, or pag may napuna sa'yo, ano, nauuwi ka sa negative thinking na parang feeling mo, parang ikaw ang minamalas. Okay? Parang, basta, ganun na nararamdaman mo. Kasi yung mga ganyang pag-uugali mo, yung ganyang pag-iisip mo, yung ganyang enerhiya mo na nauuwi sa negatibo, Virgo, that is a big factor. Okay? Kung paano nyo pangangasiwaan ang inyong kapaligiran, ang inyong trabaho, tao man o hindi, or yung mismong katrabaho mo, or yung mismong tinatrabaho mo, iwasan nyo, Virgo, yung pumosisyon dahil lang sa, for example, Virgo, hindi ko lang masasabi, pero, halimbawa, nagkatrabaho ka lang dahil sa pera, yung ganun, parang nag-iintay ka na lang ng salary. Tapos, parang, alam mo yon, yung ginagawa mo lang yung binibigay sa yung toka, wala doon yung passion mo, wala doon yung kaluluwa mo, kumbaga. Hindi mo type yung ginagawa mong trabaho. Kung ganun rin lang, alam mo, Virgo, hindi maganda yung ganyan. Parang umaasa ka na lang na, ay,
ay, kailan ba kaya yung sweldo? Parang, marami yung ganyan sa call center. Lalo na pag kasi nagtrabaho din ako sa call center ng siguro 15 years ago. Hindi pa ganito ka, ang call center. Wala pang words na BPO na that time. Well, anyway, Virgo, huwag kang gagawa ng ganun. Or huwag ka nang pumasok sa trabaho kung ganun rin lang. Wala yung kaluluwa mo doon. Wala yung passion mo doon. Pumili ka ng trabaho na mag-ignite ka, mag-iinit ka, at hindi lang dahil sa pera. Halimbawa, gusto mong kumanta. So, sumali ka sa mga audition, mga ganun. Or, para mas maano ka, pumasok ka sa ganong klaseng company, record company, doon ka, 'di ba? Kasi meron kang skills. So, mas masaya, 'di ba? So, yung mga ganong klaseng trabaho ang pasukan mo or yung ganong klaseng posisyon ang hanapin mo kung kung ano ang hilig mo para mas happy ang life mo. Hindi ka makaramdam ng kamalasan, minamalas ako, ganito, ganyan. Wag ganon. Okay? Kasi tingin ko sa inyo, Virgo, kapag wala kayong pera, you will feel unfulfilled. Doon kayo bumababa ang inyong enerhiya, bumababa ang inyong inspirasyon, motivation, nagiging uninspired kayo. Kaya dapat, meron man o wala, pumasok ka sa trabaho, sisweldohan ka, patuloy ka dapat dito. Okay? Kahit nasa simula, wala pa kayo nakakitang pag-unlad, parang sinasabi mo, ay hindi ako mapopromote dito, hindi tataas ang sweldo ko, walang incentive, ganyan-ganyan. Sa simula, kung gusto mo talaga yung trabaho mo, ang kailangan kasi dito, maging passionate ka, maging excited ka sa ginagawa mo. Maring sa simula, slow progress. Dahil ganun lang yan. Or siguro inisip mo, ang tagal-tagal ko na dito, wala pa ring improvement. Yan ang pag-isipan mo kung paano ka mag-i-improve. Okay? So, subukan yung tingnan kung masaya ba kayo sa ginagawa nyo. Dahil ang swerte ng kapalaran mo, Virgo, kung saan ka motivated, kung saan ka inspired, kung saan ka nagliliyab, yun doon gugulong ang success mo, ang swerteng kapalaran mo. Bawa iba sa inyo, meron din kasi ganun tao mahilig magsugal. So, naandun yung passion niya, yung magsugal, mag-invest, let's say, broker. Alam mo yon, stock market, naandun siya. Gusto niya yung palaging tumitingin siya sa monitor, maraming computer, maraming screen sa harap niya. So, kung ganun ang passion mo, then doon ka. Kung ano yung nararamdaman mo, kailangan doon ka, doon ka nag-ignite, doon ka nag-iinit, doon ka nag-aapoy, doon ka. Yun ang gawin mo. Okay? Hindi yung parang nag-iintay ka lang, yung ganito, ang tagal naman ng sweldo, ganyan, ano ba yan? Wag ganon, Virgo. Mamalasin at mamalasin ka kapag ganon ang enerhiyang pinakawalan mo. Okay? So, I'm sorry, kinuha ko lang yung baraha dahil ang layo sa aking daliri, ay sa aking pwesto. Kasi kanina ginamit ko to sa aking kliyente, pasensya na ha. So, move on tayo sa iyong love life. Alamin natin kung ano ang love life, anong love life ang meron ka. Okay? Love life ni Virgo. Ano ang love? Illumination. Clear out the old. Angel number 2, 5. 5 and 2. 5, 25. 25 din dito. Or 52. Pwede rin siya. And 2 plus 5, 7. 77. You have to learn from your lesson. Okay, Virgo? In relationship, you also have to study the feelings ng karelasyon mo, asawa mo, yung nanliligaw sa'yo. Huwag kang magbulag-bulagan. Okay? Kailangan alamin mo rin yung sitwasyon nyo, yung feelings ng person mo, kung ano ba and then continue your effort para makapag-build kayo ng successful relationship dito. Okay? You need teamwork and collaboration, especially kung magkasama kayo sa work. Ayan, inner truths. I-build up nyo ang bawat isa't isa. Baka iba sa inyo, business partner kayo, so you need teamwork, collaboration, especially when it comes to money, investment, business, and how to handle the money as well. And
Hindi lang money, dahil love life nga ito, family. Okay? Baka may pet pa yung iba sa inyo. Baka yung iba sa inyo, gastador. Or hindi naman gastador, mahilig kayong mag-outing, kumain sa labas, hindi na nagluluto. Potential gateway, angel number 50. So, kailangan yung mag-share goals dito. You are worth it. Okay. So, kailangan nyo ng shared goals. Virgo, there is a successful achievement of all requirements. Ano? And if you will both pursue kung ano ba ang inyong gustong ipagpatuloy, ang ipupursue nyo, kahit ano pa yan, Virgo. Kung gusto nyo i-pursue, let's say, bawa mag-asawa kayo, gusto nyo, let's say, business. Gusto nyo mag-business. Gusto nyo pumasok ng kung ano-anong online. Let's say, for example lang. May kuweba. I'm sorry. Tuturo ko sana dito. Ayan. May kuweba dito. Maraming butas. So, kahit ano pa yan ang gusto nyong pasukan, may butas, may lulusutan. So, meaning, mag-businessman kayo kung anong gusto nyong gawin, magagawa nyo. Iba-ibahin mo na lang yung kung kikita ba or hindi. Basta kung anong gusto nyong, kasi yung business, kung anong gusto nyong deal, venture, or any kind of endeavor, nakakita ko kayong dalawa, hindi ko alam kung mag-asawa na kayo, mag-boyfriend, girlfriend kayo, nakakita ko na magiging good team kayo dito. Or dapat na maging good team. For example, gagawa kayo ng YouTube channel, magiging influencer kayo. Maring magkarelasyon kayo, at the same time, business partner. And natingin ko naman, lahat ng pagsubok na mangyayari sa inyo, matutugunan nyo dahil meron kayong pagmamahal. And then, ang kailangan nyo nga lang kasi matutunan yung ugali ng bawat isa't isa. And then, kung meron kayong kapalpakan na nagawa before, dapat meron din kayo natutunan. Okay? So, nakakita ko, magiging successful kayo kung ano man ang requirements na hinihiling mo dito sa person mo at siya rin, ganun din. Kaya by this year, maganda ang inyong samahan. Kaya Virgo, masasabi ko na merong liwanag dito, Yung iba sa inyo, Virgo, tsaka dito rin parang merong tumambad yung sakto dito, yung baraha. Masasabi ko, yung iba sa inyong Virgo, etong karelasyon mo, maaring asawa mo, kung sasabihin mo, di kami ganyan ng person ko, alam mo, pag-aralan mo yung ugali ng person mo. Kasi yung energy mo at yung energy niya, pag pinagsama nyo, tingin ko, makakagawa kayo ng magandang chemistry na masasabi ko. And good team kayo dito. Kaya, dito sa person mo, it is better to do projects na, let's say, or trabaho. Baka hindi asawa or baka magkasama kayo sa trabaho. Hindi ko alam kaya sinabi ko lang. So, tingin ko, as a team, at the same time, love at work, o kaya pareho kayo magagawa kayo ng sarili nyong hobby. Let's say, meron na nga kayong kanya-kanyang main na trabaho, then pwede pa kayong gumawa ng sarili nyong, yung kayo lang dalawa magka-collaborate, alam mo yun? Bawa, nagsisimula pa lang kayo, wala pa kayong ang tawag dito, pera, let's say. Tingin ko, ikaw Virgo at yung karelasyon mo ngayon, meron kayong good chemistry. Kaya, masasabi ko, sa simula, wala kayong puhunan. Wala kayong puhunan, pero pagka nag-collaborate naman kayo ng person man to and very passionate kayo, tingin ko makakagawa kayo ng magandang unang-una, samahan. Dahil maganda ang collaboration nyo, maganda ang chemistry nyo, malamang yung pagiging magkarelasyon nyo, mauuwi rin niya as a good business partner. Okay? Kasi may ikaw Virgo, mayroon ka ng likas na swerte sa buhay. Mayroon ka ng likas na dala na swerte. Malamang yung iba sa inyo, yung person mo rin ganon. At kung hindi nyo alam, then alamin nyo. Kasi naka-blindfold Malamang yung iba sa inyo, hindi nyo pa
nakakita na meron kayong potential. That meron tayong potential gateway dito. Hindi nyo pa alam kung sino talaga kayo. Kaya baka yung iba sa inyo, kahit nasabihin nyo matagal na ang relasyon nyo, hindi nyo na ilalabas. Okay? And kung bago-baguhan naman kayo, kailangan ilabas nyo na yung talagang kakayahan nyo at hand in hand dapat kayo. Yung gumawa kayo ng project and nakikita ko na lalabas at lalabas ang good idea. Kaya learn more about one another. Yung totoong pag-uugali nyo. And deepen your trust by developing plans sa inyong future together ha, o kaya yung future na, paano, okay, hindi na tayo magka-on ngayon, pero business na lang tayo. Pwede rin yun. Okay? So, kung sino man itong karelasyon mo, kasi pareho kayong may magandang kapalaran, swerteng kapalaran. So, pwede namang kahit na hindi kayo mauwi sa pagiging pagmamahalan, pwede rin naman sa business. Okay? So, kailangan dito, be wise. Kung gusto mong makalusot sa hirap or gusto mo talaga ma-attain kung anumang goals ang meron ka, ano ba yung gusto mong mata mo na matagal mo nang tinitingnan dito, mapasa kamay, gusto mo nang ma-achieve, gusto mo magkaroon ng great achievement, meron ka illumination dito, eto rin, no? So, yun ang sinasabi sa inyo ng baraha. So, Virgo, ikaw at yung iba sa inyo, yung karelasyon mo, meron kayong mga katangiang likas na swerte na dala sa buhay nyo. Ano? Nasa kapalaran nyo na yan. Ngayon, kung hindi nyo pa alam, alamin nyo na. And then, yung iba sa inyo, baka hindi nyo pa alam dahil lack of communication at saka hindi nyo pa, wala pa siguro yung trust sa isa't isa. At makakabuti na alamin nyo. Okay? So Virgo, yan ang nakita ko sa baraha mo. At Virgo, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. At Virgo, meron akong i-share sa inyo about sa spiritual eye and third eye, especially kung ikaw ang Virgo na tinatahak mo na ang mundo ng spirituality, panoorin mo yon. Okay? So Virgo, hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye. Okay guys, thank you sa hanggang dito pinanood nyo itong video to. So dito nag-print out ako at gusto kong i-explain sa inyo dito sa video ito yung pagkakaiba talaga ng taong may third eye at yung taong may spiritual eye. Actually eto sa aking group community sa Facebook, sinishare ko na po ito. Which is yung taong may third eye, makikita nyo, eto image lang to ha. So, tatlo yung third eye, tatlo yung mata niya. So, meron siyang third eye dito sa noo. Ito yung normal na taong may third eye. Okay? Image lang to ginagawa ko. Pero pag ikaw ang taong may spiritual eye, ganito. Ibig sabihin, may liwanag. Okay? So, mas may discernment ka kumpara sa normal na taong may third eye. Malaki ang pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw na may spiritual eye, magkaiba ang vibration frequency nyo. Kasi dito, babalik tayo sa mga tinuro ko sa inyo. Lalo na sa mga Gemini or sa lahat ng mga zodiac sign, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Lahat na sinabi ko. So, babalik tayo before na share ko na po ito sa inyo about sa Kundalini, about sa 7 chakra. And kasi may marami po sa akin, everyday palaging nagsisend ng email at saka sa messenger at saka sa mga group community ko na sinasabi na, Ma'am Aiko, pa-open ang third eye. Magkano ka ba? Magkano ba pa-open? Alam nyo guys, ito lang sasabihin ko sa inyo, madali lang i-open ang third eye. Pero, kung ikaw ang taong responsible, hindi mo ipapahamak ang kapwa mo. Diba? Ganun yun eh. Kaya yung mga taong may third eye na nangkukulam, bakit ka mang kukulam? Yan ba tinuro ng Panginoon sa iyo? Ni Hesukristo? Saan nakasulat sa Biblia ang kulamin mo ang asawa mo, ang ibang tao, ang gayumahin mo, ang pabalikin mo ang taong lumayo sa iyo na hindi mo naman asawa, nag-away-away kayo, nawala na kayo ng respeto sa isa't isa? Hindi ganun eh. 'Di ba? Dahil sinabi ng Panginoon na dito magmahalan tayo at kaya tayo nandito sa lupa, nandito sa mundong ito para sambahin ang Panginoon. Yun naman ang rason talaga kung bakit tayo naandito eh. At yung ating soul para magkaroon din tayo ng experience.
Pero ang pinaka-primera una natin gagawin ay sambahin ang Panginoon. Ang ginagawa ng ibang taong may third eye, kasi mga dark sila eh, mga dark worker. Kaya tingnan mo, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Ang may spiritual eye, maliwanag, meaning may discernment. Yung lahat ng vision na nakakita nito, kasi guided na sila. Dahil eto, sabi ko sa inyo, kailangan nga ma-activate nyo itong 7th chakra. Hindi pwedeng third eye lang. Kasi every chakra, meron niyang stages na ipupurify kayo. Kaya nga dito, ang left is renewal, and then ang right is blood of Jesus, which is purification. Ito ang Holy Spirit. At ditong sa taas, yung crown chakra, ang Christ consciousness. Kapag may Christ consciousness ka, divinely guided ka. Ayan. Kaya ganyang kaliwanag. Diba? Ang laki ng pagkakaiba sa taong may third eye. Kaya dark nga yan eh. Yung mga dark worker na yan. Third eye lang ang meron sila. Eto lang yan. Pero hindi, kasi yung soul natin, meron po tayong mga karma, trauma sa present lifetime at sa past. Marami tayong past life. Okay? So, hindi ka nagpunta dito para, alam mo, may third eye ako, lahat mo, pera. Yung pera, hindi mo madadala yan sa libingan mo. Pero ito, Christ consciousness, ino-offer sa iyo ng Panginoon ang kanyang kingdom of heaven, which is eternity. Diba? Bakit ka magiging Bakit ito lang ang gusto mo? Dahil sa kamunduhan nito eh. Material thing to eh. Which is ego yan. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga. Kaya pag nasa tamang frequency ka, meron kang discernment. Meron kang Christ consciousness. So, eto ang dark worker, eto ang light worker. Kaya nga sinabing light dahil may liwanag. Bakit may liwanag? Dahil naandito ang Christ consciousness. Diba? Kaya kailangan i-open mo ang heart mo, paakyatin mo sa crown chakra, and then ibaba mo. Dito ka magsi-circulize. Dito mo at ang soul natin kasi parang sibuyas yan. So, may stages kang natatapos, na overcome mo. Yung mga yan, na-activate mo, then yung mga stages. Kasi kailangan din natin yung trauma natin, inner child yan eh. So, kailangan mo rin ma-heal yan. So, every stages ng chakra mo, kailangan mong ma-heal. Yung 7 na yan, bago mo ma-reach ang crown, and then pababain mo dito sa heart. So, purification, renewal, and then, yan, ang Holy Spirit, which is, shushum na ang tawag dyan sa Indian. So, yun. Kaya ang laki ng pagkakaiba, di ba? So, guys, wag kayong masyadong makumaling sa third eye. Okay? Lalo na yung iba sa inyo, gusto niyo magpa-open ng third eye. Wala namang pambayad yung iba eh. Wag na kayong mag-alay ng kung ano-ano, mag-alay ng dugo or magdasal lang kayo, and then pwera pa sa pagdadasal, gumawa kayo ng tamang action. Positive thinking, positive action. And then ang Panginoon na, ang universe na ang bahala. Kasi hindi naman porket perpekto ka, pipiliin ka ng universe na maging, ikaw, anointed ka na, chosen one ka na, spiritually awakened ka na. No, hindi. Ang karamihan dito na-anoint or yung merong calling, yung willing maglingkod sa Panginoon, and willing na ma-overcome, ma-heal lahat ng yan. Kaya yung taong gusto lang ang third eye, akala mo makakausap mo yung namatay mong kamag-anak, akala mo siguro makokontrol mo to, yung lahat ng vision na makikita mo, nagkakamali ka. Hindi yan ang makakita mo. At karamihan dito nababaliw. At makakita mo na lang yung mga buhay nila. Tingnan mo na lang yung buhay nila. Dahil kung ikaw ay may Christ consciousness, ikaw ang talagang light worker. Okay? Divinely guided ka na. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit anong klaseng buhay. Kasi less suffering ka na. Okay? Kaya kailangan linisin mo yan. I-heal mo, and para ma-heal mo, kailangan mo rin mag-yoga, exercise. Syempre, pagkain, tamang pagkain, self-discipline din kasi ang kailangan dyan. Okay? So, matrabaho. Kung sasabihin mo matrabaho talaga. Kasi, pinapolish ka ni Lord. Kumbaga sa kutsilyo, hinahasa ka niya. Kaya hindi ka pwedeng dito ka lang sa third eye. Malaki ang pagkakaiba. Okay?
para ma-attain mo to, itong liwanag, itong Christ consciousness, gumawa ka ng positibong bagay. Okay? At huwag kang mag-focus sa material. Mag-focus ka kung Kristiyano ka, kung ano man ang relihiyon mo, hindi ko alam. Pero mag-focus ka kung sino man ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Siguro naman, hindi naman sinasabi ng Panginoon mo na, oy, saktan mo yung kapitbahay mo. Oy, ganit ko lang. Hindi naman siguro gano'n ang Diyos na pinapaniwalaan mo, di ba? Lalo na kung tayo mga Pilipino. 83% ng Pilipino is Kristiyano. Kay Hesus Kristo tayo naniniwala. 'Di ba? Kaya nga Christ consciousness na andito, which is ang Christ naman meaning is anointed, 'di ba? Pag sinabing anointed, 'di ba? Anointed oil, 'di ba? Papahiran ka. Kaya dito pag na-reach mo 'yan, parang merong mga kiliti na parang may tubig na sari-sari mararamdaman mo dito eh. Dahil 'yan ang Christ consciousness. 'Yan ang liwanag na matatamo mo. Kaya meron kang discernment kumpara sa taong may third eye lang. Ang laki ng pinagkaiba, di ba? Okay? So, yan lang ang gusto kong ma-share sa inyo. At kayo nang bahalang pwede naman kayo mag-research sa internet. Lalo na kung kayo ang mga chosen one, kayo ang taong merong calling. Okay? Tinatahak nyo na ang inyong spiritual journey. Huwag kayong matakot. Kasi you will going to step sa unknown world. Wala kayong alam dyan. Pero ang tanging masasabi ko lang, ipaubaya nyo sa Panginoon. At kailangan talaga full trust sa Panginoon. Sa Panginoon na kayo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko, then maniwala kayo sa Panginoon. Okay? At yung mga kilos nyo dapat positibo. Okay? Iwasan nyo ang manggulang sa kapwa. Iwasan nyo yan. At huwag kayong masyadong ma-obsess sa mukha nyo, sa katawan nyo, sa pera, sa anuman. Dahil ang Panginoon na ang magbibigay sa inyo ng biyaya. Okay? Bahala na yung ibang tao na bakit nagpapabayad ka, ganyan. Hayaan mo sila. Okay? Basta pag meron kang trabahong, kasi bibigyan ka ng mission ng Panginoon once na naging spiritually awakened ka na. Kaya kailangan panagutan mo yun. At saka guys, hindi ibig sabihin na pag naging spiritually awakened ka na, automatically katulad kita na psychic medium. Hindi. Baka ang ibibigay sa iyo ni Lord, more on sa politiko, more on sa religious, maging pastor, maging propesiya, or sa hospital. Kasi nga, di ba sinasabi sa Biblia, in my Father's house, there are many mansion. So yung many mansion, yun yung mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan gayahin ako as a tarot reader or kung ano man. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng mission mo. Maliliwanagan ka, lahat na intuition, magugulat ka na saan nagagaling. Bigla ka na lang gagawa ng kung ganito, ganon. Ganon po yun. Yan ang discernment. At para makaano ka niyan, kailangan positibo talaga ang mga ginagawa mo. Okay? So, ganun yan guys ha. At saka guys, ang universe, walang pakialam yan sa reaction mo. Ang concern niyan, yung frequency mo, yung intention mo. Okay? So, kailangan maganda palagi ang intention mo, malinis ang budhi mo. Okay? Baka yung may iba sa inyo, malikot ang kamay, kung ano ang ginagawa. So, kung ano mga negative, sari-sari yan. Mahilig kang mag-chismis, manira ng tao, pag-awayin yung mga tao, negatibo yan. At tayo mga tao, time to time napoposes tayo. Kung ganun din lang, lahat tayo mapoposes talaga. Kaya kung magpapaposes ka, doon na lang dito sa liwanag, di ba? Dito sa Christ consciousness. Bakit ka magpapaposes dito sa dark? Sisirain mo lang ang buhay mo, di ba? Una-una yung kaluluwa mo. Pero ang mga tao kasi dito sa mundong ito, yung iba kasi talaga, may soul, pero nakaprogram sila. Maniwala ka sa hindi. Kaya sila mismo, hindi nila alam kung talaga bang tao sila. Normal, meron pa nga artista eh. Ay hindi mo alam yan. As long as hindi ka nakakarating dito sa Christ consciousness, hindi pa tumataas ang iyong vibration frequency. So pagka tumaas yan, ang iyong
na-activate mo ang iyong chakra, and then etong shushum na, umabot na sa taas, marami kang impormasyon na makukuha. Meron tayong quantum physics, multiverse, at yung iba sinasabi nila na na-adapt sila ng alien abduction. Hindi. Hindi mo alam, sinundo ka lang ng mga kamag-anak mo sa planeta, sa ibang galaxy. Akala mo lang na-abduct ka. No, hindi. At diyan mo malalaman yan kapag nagkaroon ka na talaga ng discernment. Christ consciousness. So marami pa yan guys. Gusto ko, kaya paunti-unti kong sinishare sa inyo dahil yan ang katotohanan. Maniwala ka sa hindi. Kaya yung third eye, huwag kang ma-obsess dyan. Ma-obsess ka dito sa chakra mo. I-align mo to. Okay? Para ma-align mo yan, positive doing talaga. Okay? Gumawa ka ng tama, basahin mo ang Biblia, yan ang roadmap mo na masasabi ko. Or maghanap ka pa ng ibang mga, just like ng Bible ng Jewish, or Bible ng Buddhism, Hinduism, marami pa, Taoism, di ba? Ewan, marami pa eh. Basta mag-research ka na para sa inyo. Okay guys? So maraming salamat sa oras na inilaan nyo ha. Para lang ito sa mga chosen one, sa mga taong may calling, at para lang sa mga taong open sa mundo ng spirituality. Kung hindi ka naka-resonate sa usapang ito, huwag ka naman problema. Okay? Malamang hindi mo pa time, wala ka pa sa ganong stages. Panoorin mo na lang, pakinggan mo, kasi ako, more on nauna yung experience ko. Kaya, experience, saka research. Hindi kasi ako mahilig mag-research. Kasi, gaano karami ang re-research mo? Ang dami, sa katerban yan. Diba? Makukurta. Kaya ang nangyayari sa ibang mga taong spiritually awakened na mga intermitido, paranoid. Gusto nila sila ang advance. Hindi ka pwede mag-advance. Dahil wala kang kaalam-alam, ang Panginoon, ang universe ang mag-aano sa iyo, ang mag-a-assist. Kaya nga pag na-open mo ang heart chakra mo, divinely guided ka na. Kumbaga, possess ka na dito ng good spirit, hindi evil spirit. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba dyan. Kaya kung magpapapossess ka rin lang, sa Holy Spirit na. Diba? Yun nga lang, kailangan mo ng pasensya, pagtsatsaga. Huwag kang magmadali dahil hindi natatapos siya ng overnight. You have to earn it. Okay? So, thank you guys. Namaste po. Bye-bye.